Hindi na nga sila naglagay ng kandidato dyan. Dahil ayaw nilang iboto yung si ano. Salamat sa lahat ng bumoto, inuling sa kanilang kandidatura. At siyempre naman na tuloy-tuloy po ang serbisyo at performance para sa primerong distrito. From Tacloban to the rest of the municipalities, we shall continue with the good works and the service that you all deserve. The service you all deserve. Ano service na ginagawa mo? Wala ka namang ginagawa dyan sa house, kundi banatan yung mga kalaban mo sa politika. Kaya hindi umuunlad yung distrito mo eh. Di ba? Yun ang laging napupuna sa'yo. Di pa tayo nagpunta dyan sa Tacloban, pero one of this day, pupunta ho tayo dyan sa lugar ni Tambaluslos para masaksiyan natin ng kung ano nga ba ang estado ng mga constituent nitong unggoy na to. Following the mandate of our President Ferdinand Marcos Jr. Ako, galit sa'yo si Marcos Jr. Balita ko pati ang si anong pangalan nung ano nila, nung campaign manager nila, yung si nasa dulo na ng dila ho natin eh. Si Tiangco, si Toby Tiangco, galit, meron daw ho siyang kinagagalitan. Hindi ko alam kung itong si Tambaluslos. Kasi base dun sa nabasa nating post, yan ho pa lang si Toby Tiangco, congressman yan eh, hindi rin ho pala siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kung siya daw ang tatanungin, ayaw daw ho niyang ma-impeach si VP Sara dahil yung move na yon napakalaking katangahan dahil papalapit ang election, magsusolidify ang Visayas at Mindanao. Yun nga ho ang nangyari, binalikan sila ng mga kababayan natin taga Visayas at Mindanao. Kaya naman karapat dapat lang kung palakpakan yung mga kasama natin taga Visayas at Mindanao dahil nakita ho na itong mga ano na to, itong mga bangag na to ang kanilang hinahanap diyan sa pag-i-impeach nila na yan at pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa video na to, sa bahagi ng video natin na to, naku, itong si Doc Lorraine Badoy, hindi ho sila pinalad, pero meron pa namang next time, Doc Badoy ha. Meron pa hong next time, ika nga, hindi pa huhuli ang lahat. Meron pa ho tayong meron pa hong pag-asa. Ito, gusto kong maging congressman to eh. Sa totoo lang, gusto kong maging congressman to. Kasi matapang to eh. Tapos hindi basta-basta nabibili ng pera ang prinsipyo nitong si Doc Badoy. Kaya gusto natin siyang manalo sa mga susunod na panahon kung maging congressman man yan. Ikakampanya ho natin yan, yung ipanaw ha. Talagang yun para talaga sa karapatan ng ating mga kababayang IPs. Hindi ko kagaya ng mga akbayan, makabayan. Puro kabalbalan lang ang gagawin ng mga yan dyan sa House of Representatives. Kaya naman, pakinggan natin ang mga bana nitong si Doc Badoy dito sa video na to. Dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Game. Sir, everybody hates you. You've spent billions and trillions and yet 1% ka pa rin lang. And yet yung binabayaran mo na, yung sinisiraan mo ng bilyones, trilyones, most trusted, you're such a loser, Martin. Nobody loves you. Pagka talagang uma-accent yung mga nagsasalita ng ganyan, di trying hard, pero pag tayong bumanat ng ganyan, trying hard, you're such a loser. Diba? Yung punto pa lang, malalaman mo na, ibang, kaya di tayo English dito sa PH Update eh. Baka hindi pa tayo maintindihan. Kaya na lang, kung maaaring ang puro Tagalog, pwede nga kapangpanganin na lang natin, di ba? Kasi hindi ko kasi tayo magaling sa ganyang mga salitang ganyan. Tsaka mas nagkakaintindihan tayo sa ganito, di ba? Pero yung sila Doc Badoy, bagay sa kanila. Meron kasing mga trying hard na pa-English eh. Nakanato ko, Tagalog na, di magaling. Kagaya ko, Tagalog, di magaling. Kaya hindi ko tayo nag-i-English. Ang hirap na salita na yan. Di ba? Tagalog lang po tayo dito sa PH Update. Pero nabibili po tayo sa mga ganyang klaseng accent. Ulitin po natin nakakabilib. Gaano kaya? Martin, you're a loser. Everybody hates you. You've spent billions and trillions and yet 1% ka pa rin lang. And yet yung binabayaran mo na, yung sinisiraan mo ng bilyones, trilyones, most trusted, you're such a loser, Martin. Nobody loves you. You know what you need to do, Martin? You should go seek professional help because you are such a broken man. You're such a wounded man that you've been wounding our country. You need professional help. You bastard. Hoy, Martin! Martin! Yan na nga ba sinasabi natin? Sa sobrang kakups mo,
Itong mga ganitong klaseng salita ang namumutawi sa bibig ng mga kababayan nating ika nga merong karga ng galit sa'yo. Kung marunong lang tayo mag-English, baka yung mga salitang binitawan nitong si Doc Badoy, yun din ang ating sasabihin eh. You're such a loser, Martin. Bastard. Ayun na nga mga kababayan, yun ang tirada nitong si Doc Badoy. Ang galing talaga nitong si Doc Badoy. Doc wag ho kayong umaasa ho ang sambayan ng Pilipino sa pagtakbo nitong si Vice President Sara Duterte ng pagka-presidente sa 2028. Nasa likod ho kayo at kasabay na nangangampanya dyan sa Ipanaw. Kung ano man yung party list na itayo nyo o kung ano man yan, dito sa PH Update, talagang susuportahan ko yan si Doc Badoy. Meron kaming meron kaming picture niyan si Doc Badoy. Isang araw ay i-upload ko nga yan. Nakita natin yan, si Ma'am MJ, si Doc Badoy, nakadaupang palad na natin. Nakita na natin sa personality nga. Eto, rekta ko tayo dito sa pag-aanalisahan itong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kung ano nga ba kahihinatnan ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Eto, panoorin mo natin mga kababayan. Term election. Crucial po ba magiging resulta ng election lalo na pagdating sa senatorial? Yes, I think this election is very crucial, lalo na sa legislative body, sa Senate. Dahil itong napipintong impeachment trial laban kay Vice President Duterte. That's why I urge the voters to vote wisely. Pag sinabing vote wisely, ano po ba ang dapat na criteria? Ano ang dapat na ginagawa ng ating mga botante? Well, suriin nila mabuti yung mga Track record ng ating mga kumakandidato sa Senado. No? Because I've been an impeachment judge noong panahon ni laban kay former Chief Justice Renato Corona. So kahit pa paano, alam din natin yung pagpapatakbo ng impeachment court sa Senado. Sir, dapat ba unahing iboto mga abogado? Importante ba na sa impeachment trial ay may legal kumbaga, abogado at alam ang mga batas? Of course, advantage na yun pag abogado ka. Because alam mo, kabisado mo yung batas. But of course, ako, hindi naman ako abogado, but I have a battery of lawyers that can aid me or that can assist me in asking questions, kung basta i-brief ako doon sa mga articles of impeachment. So aside dun sa kaya crucial yung resulta ng senatorial elections dahil magkakaroon nga ng impeachment, dahil din po ba na ang midterm election, nagiging basihan po ba yan barometro ng ano ang mangyayari sa 2028 presidential elections? Well, alam mo, ang advantage kasi pag midterm elections, of course, ang merong advantage dyan, yung mga kandidato ng administrasyon. Of course. They have all the resources under their disposal. Kaya syempre may advantage lahat yun. Pero yun nga, dito... Grabe, yung kung yung mga nangyayari ngayong mga panahon na to, ipinilit kasi nila yung impeachment na yan eh. Mantakin nyo, nag-uusap-usap tayo para dito sa pagpasok ng mga bagong senador. Talagang ang wala tayong pag-uusapan about sa ekonomiya, wala tayong pag-uusapan about sa mga kinaharap na problema ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Focus lang sa impeachment ni VP Sara. Tapos bigla-bigla sasabihin ng Malacanang na ganito na hindi nila iniisip o hindi nila tinutulak na ma-impeach si VP Sara. Mga kababayan, kung ano man ang sabihin ng administrasyon nitong si Bangag, yun ho ang kabaligtaran na gagawin nila. Anong sinabi niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Not in a million years. Hindi makakapasok dito ang ICC. Hindi aarestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang nangyari? Kaya kung ano man ang sabihin nitong si Bangag, maniwala ko kayo sa akin, kabaligtaran niya ng talagang pinaplano ng walang yang. Kung halimbawa ang manalo, hindi majority ng administration candidates, ano ho yan? Parang sinasabi na, mahina na ang... Not necessarily. Siyempre maraming mga factors yan na pwede mong i-credit. No? Of course, yung pagpapalis kay dating Pangulong Duterte, that is one major factor that might be considered by the voters. So magiging malaking factor yun, sir? I think so, for me. Itong video na to ay kasalukuyang nagkakaroon ng botohan. Kung baga papasadahan natin para maintindihan natin kung ano nga bang mangyayari sa Senado sa mga susunod na buwan.
Ngayon no, mga kababayan, sinasabi ng mga taga-alyansa na kesyo dahil daw sa impeachment ni VP Sara, hindi ho. Nandyan na yung impeachment ni VP Sara, matagal nang naumpisahan yan. Pero yung sigurado natin, kahit hindi na padala sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang resulta ng eleksyon, o kung di man majority sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nanalo, baka lahat nanalo kung sakaling hindi napadala sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita nyo kung paano ang pagsuportang ibinigay ng ating mga kababayan dito kay Tatay Digong nung nagpunta siya sa Hong Kong. At majority sa kanyang mga pinupuntang lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, talagang dinudumog pagka nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga yung niya, yung presensya niya ibang klase ho. Kaya yung pagpapadala sa daig Netherlands, yan, kumbaga, hindi natin masasabi na yung ibang kandidato nanalo dahil sa pagka niya na pag-usapan kasi marami nagal. Hindi, kung nandito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka mas na disgrasya itong mga walang yang mga walang yang taga-alyansa. So this early, meron ka bang fearless forecast kung sino yung mga pwedeng pumasok? Like, sa 7 ang re-election ni Senator Sir, di ba? Yes, So tingin nyo lahat papasok yun or hindi? Well, base sa survey na nababasa ko sa mga pahayagan, meron din mga hindi pumapasok sa survey. Pero ang alam kong sigurado na makakapasok sa Magic, dun sa mga re-electionists. Nandiyan si Senator Pia Cayetano, nandiyan si Senator Bong Revilla, nandiyan si Senator Lito Lapid, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. No? I think... How about Senator Francis Tolentino and Amy Marcos? Medyo tagilid. si Senator Amy Marcos still has the chance of entering the winning circle. In fairness, sana nostra nitong si Senator Jingo yung mga kaganapan, nga, kung ano magiging outcome nitong 2025 election. But si Senator Tolentino siguro a little push pa. Sir, Pero ako, if you were to ask me, kailangan din natin si Senator Francis Tolentino. Hindi lang siya bilang isang abogado dahil marami rin siyang naitulong sa Senado. Marami rin siyang mga panukalang batas na naging batas. Sir, aside dun sa survey, sabagay, talaga bang dapat tayong mag-rely doon at talagang kung ano yung nasa survey, yun na talaga yung lalabas? Tama ba na, hindi sabi naman mind siguro. conditioning itong mga That survey? serves as a guide to the voters. Siguro, Pero wag laging sundin mo pa rin yung of nasa course, puso mo. dapat sundin mo kung ano yung dapat mong iboto. Nagkakatalo-talo pa rin din naman kasi sa pagre-research, gaya na nasabi kanina. Pero tayo, pagdating kay Tolentino, pagka kasi nanalo si Tolentino, baka akala niya yung narratibong China, epektibo. Kaya mas maigi na rin natalo yung si Tolentino. Center track record, the advocacies din, at saka yung mga stance ng mga candidates ngayon. Sorry, Ma'am Selly, Senator, ako may sisingit lang. Ako ay medyo interested kasi alam naman natin na by the time na mag-start ulit ang session, it's the 20th Congress, kung hindi po ako nagkakamali, right? So, pwede nyo ba akong bigyan ng parang assessment nyo, para sa inyo, how would you evaluate the 19th Congress and what do you expect of the 20th Congress? Well, as far as the 19th Congress is concerned, marami tayong naipasang panukalang batas na naging batas under the leadership of former Senate President Mig Zubiri and under the present leadership of Senate President Chis Escudero. Lalong-lalo na during the time of Senate President Chis Escudero. Talagang, alam mo, double time kami kung magtrabaho. Alam ni Selly yan, naabot kami ng gabi para lang maipasa lahat yung mga kailangan ipasa. Sir, balikan ko lang aside dun sa survey, malaking factor din ba yung endorsement ng mga iba't ibang religious group? Of course. Especially the INC group. Dahil black Correct. vote Of course. sila. Malaki ho mga kababayan, nakailang boto ba itong si Pastor Kibuloy? Ito magsilbing babala ito sa mga walang iya sa mga sumalbahay kay Pastor Kibuloy. Teka lang tuloy lang ho natin to. Pero yung mga boto ng mga religious group, napakalaking bagay. Ngayon talaga lumabas kung yung mga tunay na bilang. Yung kay Pastor Kibuloy, di ko tayo naniniwala na ganun lang karami yung mga sa kanya, bumoto sa kanya dito sa election na to. Karamihan malamang sa malamang. Talaga matinding daya nangyari dito sa 2025 midterm election. Naniniwala tayo doon. Paano mo natin hindi masasabing dayaan? Pagka binoto mo,
yung 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, undervote ka na nga, i-overvote pa ng makina. Anong tawag doon? Coincidence? Maya't maya sa social media merong nagpo-post na binoto ko yung 10 kandidato ni Tatay Digong. Hindi na ako bumoto ng iba tapos overvote pa din. Anak ng toka. So it means kapag ikay na-endorso nung INC, malaki na yung chance mo? Or di ba may mga insidente pa rin na may in-endorse sila na hindi naman yun nananalo? Yes, meron din pagkakataon na yung mga in-endorso ng INC hindi nanalo. Katulad ko rin noong 2019. Ako In-endorse ka. in-endorso rin ng INC. INC pero hindi tayo pinalad. Pero itong nakarang 2022 nung in-endorso ako ng INC, nanalo naman din tayo. Kaya malaki po ang aking pasasalamat sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. So pwede pa rin may mga surprises pa rin sa maaring maging resulta nitong election. Yes, Yung mga hindi mo inaasahan, papasok ko kaya hindi mo inaasahan mag number 1, number 2, biglang sila mag number Yes. 1, number 2. There's a lot of surprises. I think siguro after 7 o'clock, marami rin time mababalitaan. Siguro, I think si Congressman Marcoleta might make it. Ito mga kababayan, singit ko lang to ha. Gusto ko lang i-emphasize itong botong nakuha nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa nagdaang eleksyon. Ipagpalagay na ho nating natalo siya. Okay? Ipagpalagay na natin. Wala nang nangyaring dayaan dito sa eleksyon na to. Pero ito ho ang nakuwang boto nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ha? Ngayon, para sa mga nagbabalak na tumakbo ng pagkapresidente sa 2028 presidential election, 5 million is 5 million votes. At ito sigurado natin dito mga kababayan, yung 5 million na yan, malamang sa malamang malaki pa ang nabawas diyan. Malaki pa ang ninakaw diyan sa boto na yan. Tayo, sa tingin natin kung gaano talaga karami ang bumoto kay Pastor Kibuloy, nasa 8 million. Nasa 8 million ho yan mga kababayan. Baka sobra pa, baka nasa 10 million pa yan. Nasa 10 million. O kung talagang susundin natin yung, kondisyon ng mga butante nung nagdaang eleksyon, at yung naririnig natin sa social media, nakikita nating init ng pagsuporta sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka maglalaro ho yan sa mga 12 to 13 million votes ang nakuha nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, ang tanong ho dito mga kababayan, pagpalo ng 2028 presidential election, kabahan na kayo. Ngayon, yung mga sumalbay kay Pastor Apollo Kibuloy, huwag ko kayong makita-kitang magmano dito kay Pastor Kibuloy Yung mga nagbabalak na maging vice president at maging presidente, huwag kayong magmamano kay Pastor Kibuloy, mga walang hiya kayo. Yaang mga solido na yan, yaang 5 million vote is 5 million vote. Pagpalagay na natin, wala nang nangyaring dayaan. Okay, wala nang dayaan, pero 5 million vote is 5 million vote, 5.6 million votes. Pag presidential election, malaki ho yan mga kababayan, hindi ho biro yan. Ano bang lumitaw dito? Lumitaw dito na meron ho talagang solidong taga-suporta itong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron ho siyang yung kongregasyon niyang KOJC. Ngayon siguro naiintindihan na ng ating mga kababayan kung bakit siya linalapitan ng mga politiko ng mga naunang panahon. At kung di nakakulong yan, malamang sa malamang, linapitan pa rin ho yan. Di ba? Yun o sinisigurado natin dito. Pagdating ng 2028 presidential election, hindi nyo ho magigiba ang KOJC. Hindi nyo mawawasak ang KOJC. Hindi nyo mapapatahimik ang KOJC. Tatahimik na lahat yan. Si KOJC hindi tatahimik yan. Yang 5.6 million na yan, napakalaking bagay ho yan. Ang laki ho yan mga kababayan, yung 5 million na yan. Ano yan, butante na ng buong buong Mindanao, butante ng, di natin alam kung gaano kalaki yung mga butante doon Pero yung 5.6 million na yan, malaki ho yan mga kababayan. At yung mga ganyang klaseng boto, hindi nga nanalo si Pastor Kibuloy, pero naibandera niya, naipakita niya sa sambayan ng Pilipino na ito ang dahilan kung bakit nila ako pinupuntahan at linalapitan sa tuwing merong eleksyon. Yung kamandag ni Pastor Kibuloy talagang namamayagpag pa rin ho mapahanggang sa ngayon mga panahon na to. Gusto lang ho natin pasalamatan yung mga nagpakapagod, talagang nag-effort
ng mga miyembro ng KOJC sa nagdang kampanya. Nakita ho natin yan. Grabe ho, makinarya, lahat talagang puro puro KOJC, puro SMNI yan. Ibang klase ho. Saludo ho tayo dyan sa organisasyon na yan. Ibang klase yung niyan, yung ibinigay na kumbaga pampataas yan ng moral eh. Paano ba namang hindi pampataas ng moral? Doon tayo sa panahon na tipong hindi ho natin malaman kung sino magiging kakampi natin. Diyan sa na yan, diyan sa mainstream media. Yung merong stasyon, magbabalita sa mga katotohanan. Nandyan ho ang SMNI. Pagka merong malaki ang rally para pagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, para punahin ang mga kabalbalan ng administrasyon na to, sino ang gumigit na? Laging nandyan ang SMNI. Laging nakakover ang SMNI. Laging nakaantabay ang KOJC. Kaya wala kayo pasalamat natin yan. Palakpakan natin ang KOJC at SMNI. Ito si Pastor Apollo Sigibuloy. Ayan paalala yan. Paalala yung 5.6 million na yan. Kung gusto nyo yan, sa susunod na presidential election, alam nyo na gagawin. Diba? Ang tanong, papakinggan kaya kayo ni Pastor Kibuloy? Kasi ngayon pa lang alam na natin yung mindset, yung mindset ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-all out po tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Mag-all out po talaga tayo. As in all out. Yun na yung ating doon na natin ibubuhos lahat. Talagang umaga, tanghali, gabi, madaling araw, puro Vice President Sara Duterte. At ito paalala sa mga kasamahan nating mga nagbablog. Itong impeachment na to, i-focus ho natin. Ipakita ho natin na talagang kung ano nga ba yung mga kaganapan dyan. Kung kayang ipaliwanag kung ano yung mga pinag-uusapan, kasi yung mga mainstream media na yan, i-splice yan. Yung naratibo lang nitong mga bangag na to, ang kanilang ipapalabas sa kanilang mga estasyon. Pero yung pag nagpaliwanag na ang kampo ni BP Sara, tahimik lahat ng mga walang yan. Tuloy ko tayo. Senate. Sir, how about the Senate leadership? Kabag ba nagbago na yung composition? Dahil syempre may mga gagraduate, may mga marirelect ulit, pero may mga bagong papasok. Diyan ba nakadepende kung magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng Senate? Well, I am still confident if after the election, I think this is my own opinion. I think Senate President Francis Chis Cordero will still be the Senate President. Why? Bakit yun ang ganong, confident? Kailangan natin for the impeachment ang isang mahusay na abogado. For me, kailangan abogado talaga. Ang mag-preside during the impeachment trial. Pero still, depende pa rin yan sa mapag-uusapan ng mga members, di ba? Of course. Oo, lahat, di ba, sabi nga, lahat ng nagsisenador, nangangarap maging Senate President. May challenge, So, nandun yung possibility na may mag-aspire, may challenge sa kanya sa pagiging Senate President. Ikaw nga, sir, ilang beses nang panay haka-haka lang yun. Pero for now, wala kanya. Sa akin palagay, Senate President Chingoy, Marcoleta na ako. Marcoleta all the way. Next Senate President, hindi manggagaling sa mga alyansa, hindi manggagaling sa mga datihang senador. Doon ho tayo sa bago. I-all out na ho natin yung mga bago, puro bago. Di ba? Diyan sa House of Representatives, bahala sila diyan, mga naman sila diyan Karamihan diyan mga puppet naman ni Tambayan Diyan tayo sa Senado magkita-kita Ano man ang napag-usapan diyan sa House of Representatives kung impeachment man yan, magkikita-kita pa rin tayo sa finals yan sa Senado. Kaya kung pagka Senado napinamunuan ng siya maprinsipyo at tinatayuan kung ano yung tama kay Congressman, kay Senator Rodante Marcoleta tayo. Palagay ko pa rin, I think Senate President Escudero will still retain his post as Senate President. Okay, ngayon naman going to, medyo fast forward ako ng konti, Senador. Kung kayo po ay makakapagbigay ng mensahe o challenge sa mga posibleng makasama ninyong mga bagong miyembro ng Senate, once matapos ang election natin, ano ba sa tingin niyo na magiging challenges or ang pwede nyo i-challenge sa kanila personally bilang mga bago senators? Well, doon sa mga neophyte o yung mga dati? Yung mga, both, yung mga neophyte, yes. Well, doon sa mga neophyte senators, kung sakaling manalo kayo, I just would like to remind you that the Senate is not an institution for learning. You have to be well prepared. Yan ang kadalasan kasi na sinasabi.
Tama naman ho yan, ha? Tama ho yan. Dapat preparado, ika nga, mag-aral. Kaya as much as possible, mga abogado ang gusto nating ihalal. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, nandiyan si Atty. Jim Bondok, nandiyan si Atty. Raul Lambino, nandiyan si Atty. J.V. Hinlo. Napakarami yung abogado dyan sa PDP laban. Kaso, binigyan ng pagkakataon yung mga kandidato na pabalik-balik na lang sa Senado, nagputian na lang ang buhok sa Senado, wala akong nagawa at sila pa nakabalik itong si Soto at itong si Lacson. Sabi ng iba na parang, Hindi ito eskwelahan. ayun. Sir, so hindi dapat supportahan yung nagsasabing, ay wala nang dapat gawing batas dahil napakarami na daw batas at maraming batas na hindi na ipatutupad dahil wala naman daw pondo. May mga ganun nagsabing kandidato. No comment. Dito mismo nag-invoke si Senator Jinggoy ng kanyang right. Ito naman, may nagsasabi, itong Senate race will be a key to future of Sara Duterte as she faces impeachment trial. Do you think so, sir? It will what? Ito daw ay magiging susi sa magiging kinabukasan ni BP Well, Sara. it depends kung it depends on the composition of the next group of senators. Depende yun. So, ito ba usapin ng sino yung kakampi ng mga Duterte at sino ang kakampi ng mga Marcos? So, bilang senador, kayo'y boboto, regardless, kasi depende sa sa... impeachment trial, this is a numbers game. Yun na. This is a political issue. process. This is a political issue. This is not a legal issue. Okay. Politika ito. So this is a numbers game. Pero still, di ba? Naliwanag ko yun, political issue. Hindi yan, hindi yung naghahanap ng hustisya. Hindi, political issue ho yan. Maniwala kayo sa hindi. Yung mga sinasabi ni Luis Tro, dapat magka-accountability. Kung naghahanap tayo ng accountability, dapat lahat ng may hawak ng confidential fund, talagang trabahuin natin. Bakit si VP lang? Kasi nga, politika yan. Ma'am Shelly, di ba? Ma'am Shelly, di ba? Ito si Ma'am Shelly, idol ko rin to Di ba, Ma'am Shelly? Mga linyahan ni Ma'am Shelly, talagang kung marunong kayong bumasa ng tao, ay sabagay, kung sino naman talaga yung nakaano, ganyan naman talaga yung mga report. As a legislator, dapat bumoto kayo alinsunod sa mga Yes, alinsunod sa mga ebidensya na represent sa amin. Of course, but at the end of the day, Itong si Ma'am Shelly, parang alam na niya yung mga mabibigat yung mga ebidensya ni Papa Rada. numbers game pa rin yan. Numbers Kung saan ka naka-align. So, kaya pala, ganun kaimportante na mapanalo ay mga kaalyado, di ba? Yung halimbawa, kung sa party ni BP Sara, ang gusto ko manalo mga kaalyado ko para secured ako sa impeachment trial. At saka, hindi lang yung kaalyado yun, talaga mga kasi meron naman siya mga hindi kaalyado